The House Joint Committee continues its hearing on measures to curb the impact of rising fuel costs. Expected to attend are Energy Secretary Sharon Garin and several transport officials. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat siya ng live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang latest dyan? May sa kabilangan ng inaasahang malakihang tapya sa produktong petrolyo bukas, tuloy pa rin ang malakihang pagdinig dito sa House of Representatives kaugnay pa rin sa krisis na nararanasan ng bansa. Mag-alas 10 kanina nang magsimula ang pagdinig ng Kamara kaugnay sa krisis dahil nga inaasahang malakihang pagdinig ito, isinasagawa ngayon ang hearing sa loob ng plenary ng Kamara. Nasa 76 resource persons ang inimbitahan sa hearing. Kabilang dito ang mga kalihim ng mga ahensya ng gobyerno na may ambag sa kasalukuyang krisis. Kabilang sa mga invited ngayong araw ay sina Energy Secretary Sharon Garin na wala pa sa ngayon pero nandito na si Yusek Alessandro Sales. Hindi naman makadadalo ang isa sa mga imbitado na si Finance Secretary Frederick Go dahil nasa isang meeting raw siya sa Washington, D.C. Subalit nandito naman ang kanyang Undersecretary na si Rolando Ligon. Maliban sa mga kalihim, inaasang magpupunta rin ngayong araw mga kinatawan ng mga kumpanya ng langis, transport group at transport companies gaya ng MC Taxi at TNVS. Nandito rin ang halos lahat ng mga mambabatas na gustong makinig at magsalita sa pagdinig. Samantala may kasabay ng hearing dito sa loob, nasa 2,000 naman ang nagpoprotesta sa labas. Sila ay mga bitbit ni Batangas Representative Leandro Leviste na nanawagang i-abolish ang VAT sa langis. May ngayong umaga, katulad noong nakarang linggo, ang nangyayaring pagdinig ngayon ay tila reporting ng mga ahensya ng gobyerno sa mga miyembro ng Kamara. Kabilang nga sa mga nagsalita kanina ang Department of Finance at ang sinasabi nila na dahilan raw kaya hindi pa nararamdaman ng taong bayan ang pagtapya sa excise tax dahil wala pa raw inilalabas sa instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero matatandaan nga natin, May, na noong panukala pa lamang itong abolition of excise tax ay sinertify as urgent ito ni PBBM sa Kamara at Senado, pero ang sinasabi ng Department of Finance ay wala pa daw instruction si PBBM kaugnay nito. Pero nangako rin sila sakaling ang maipatupad ito, sakaling magkaroon ng instruction na mula sa Malacanang ay agad daw itong mararamdaman ng taong bayan within 1 to 2 days, pero sa mga paparating na supply lang, hindi sa mga buffer stock natin. Kaya nire-request ni Representative Miro Kimbo na siyang facilitator ng kasalukuyang pagdinig na sana isama ang buffer stock na mababawasan ng excise tax at gawin na lang tax credit ito ng mga kumpanya ng langis. May. Okay, Isaiah, aabangan din natin, may malaki raw announcement mula sa Malacanang tungkol dyan sa excise tax. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat live mula sa Batasang Pambansa.